Nag-comment siya doon sa aking video na direct hire Singapore. So, guys, hello everyone, welcome to my channel and welcome to Monaco. Welcome here in Monaco. Welcome to Monaco. Okay, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe kung kayo ay napapunta at napa-click, napabisita lang sa aking YouTube channel. Huwag nyo sana akong kalimutang i-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para naman kayo ay updated sa aking mga bagong video. Kasi tayo ay mag-reactive na naman ulit ngayon. So, back to our travel vlog and about Europe, about OFW, about question and answer. So speaking of question and answer, so for today's video is sasagot na naman tayo ng tanong mula kay Lipsy Lola Joy. Tipsy Lola Joy. Ayan. Ang kanyang sinulat ko lang yung kanyang pangalan dito kasi naandyan yung comments sa aking phone. So, isa lang ating phone na gamit ngayon. So, andyan. So, binasa ko yung kanyang tanong. So, kung ito yung exactly, but anyway, i-attach ko dyan pag na-edit ko ito. So, ang kanyang tanong is, nag-comment siya doon sa aking video na direct hire Singapore. So, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay dating OFW ng Singapore na pinalad mapadpad dito sa Monaco. Kung kayo ay hindi nakasubaybay sa akin, nandyan po yung aking journey kung paano ako nakarating dito. So, I work in Singapore for 11 years. So, yun. So, when I was in Singapore, I already started doing my vlog about Singapore. And doon po siya nag-comment. So, ang kanyang comment is, dati po akong OFW sa Singapore. Dati po akong sa Singapore. Galing daw siya ng Singapore. Pero ngayon ay meron daw magda-direct hire sa kanya. Ano daw ang kailangan sa custom sa Pinas? Okay, so ganito yun, Tipsy Lola Joy. Tipsy Lola o Lalo Joy. Kasi L-U kasi L-U-L-A-H. So like Lola. Okay. So, ang kailangan sa Pinas, kung kaya ito kung kaya mong pumasok as tourist, ang kailangan mo lang ipapakita sa custom sa Pinas is yung return ticket mo. Kung ikaw ay papasok as tourist, hindi mo sasabihin sa kanila na ikaw ay magtatrabaho sa Singapore. Ang kailangan mo lang ipakita ang tourist, ang ticket mo, balikan. Mayroon kang balikan ticket. And mayroon kang hotel accommodation. At alam mo kung saan ka pupunta. Ex-Singapore ka na. So alam mo na mga pasikot-sikot doon. Like yung magandang pasyalan, magandang So yun yung mo. Alam mo kung saan ka pupunta, ano yung pupuntahan mo, ano yung i-visit mo doon kasi tatanungin kanila niyan. And dapat may pocket money ka kasi para alam nila na kaya mo i-provide yung pangangailangan mo pag ikaw ay nasa Singapore. And dapat ang ticket mo ay balikan, like mag-stay ka ng 1 week balikan ticket sa Singapore. So, yun ginawa ko noon. Ako ay nag-tourist papuntang Singapore dahil direct hired ako. Pero, yung aking mga amo doon sa Singapore ay nagpa-process na sila ng mga papeles ko doon sa Singapore. Pero wala sa Pinas. Kasi direct. Kasi tourist ako. Pumasok. So, yun. Yun lang natin kung tayo ay direct. So hindi tayo nakakonect sa Pinas, hindi alam sa Pinas na tayo ay magtatrabaho sa wala namang magiging problema. Wala namang problema kung wala kang magiging problema sa amo mo. Like mabait ang amo mo, wala kang problema sa amo mo, okay lang 'yon. Pero ang disadvantage lang noon, kung tayo ay hindi dumaan sa agency sa Pinas, hindi ka dumaan sa
PIDOS or something like that, is wala kang malalapitan. On direct kayo. Like, direct kayo, direct kang ipaprocess ng amo mo sa MOM. Kayo yung mag-a-apply, so wala kang agency. But anyway, I'm not sure if the same pa rin ngayon na lalo na pag wala pang 1 year, kailangan mong lumapit muna sa agency doon sa Singapore bago makapag-process ng ano, or unless may kakilala yung iyong direct employer kung paano mag-process sa MOM. But sila na yon, hindi mo na yon problema. Ang problema na yun, sila na yung bahala doon kasi sila naman yung magsasubmit ng mga kailangan na allowed silang kumuha ng direct from Pinas. So, ang magiging problema mo na lang is yung pagpasok mo sa Singapore. So, gaya ko nga, sabi ko nga na kung kaya mong pumasok as tourist, mas madali, mas maganda. Pero, kung kaya mo, kasi maraming mga tanong-tanong yan. Pasikot-sikot ang tanong na, paano-ano ang tanong yan. Kasi titingnan nila kung turista ka nga ba talaga o baka magpapanggap ka lang turista at magtatrabaho sa Singapore. Kasi marami na nga ganyan nangyayari nga tourist at ano. Kaya mahigpit na rin sila ngayon. Pero may mga nakakalusot pa rin kasi kayang dalhin. Ayan, kung sa tingin mo sa sarili mo, you're smart enough para malusutan ang custom, ang immigration sa Pinas. Kung kaya mong lusutan, gawin mo. Pero kung sa tingin mo alanganin ka, mas maiging kausapin mo yung amo mo na mag-ano sila ng agency na magpa-process sa iyo doon sa Singapore, agency sa Singapore, direct sila doon sa agency. So, hindi na yun ganun kamahal yung kanilang babayaran kasi sila naman ang nakahanap sa iyo, hindi yung agency. So, mostly ng agency sa Singapore is may ka-tie up silang agency sa Pinas. So, kumbaga lalapit lang kayo ng agency para mag-process ng legal papers mo na wala kang magiging problema paglabas diyan sa Pilipinas. Kompleto documents ka, like yung mga medical, yung mga yung PIDOS, yung mag-training ka, may OWA, may yan. Yun ay formality lang yun. So, magbabayad sila doon, kausapin niya doon sa Singapore, mayroon silang sa Singapore, kakausap sila ng agency doon sa Singapore na pwede nilang i-direct, ipaprocess doon. So, hindi ganun kalaki yung babayaran nila like ng mga amo na nakakuha ng mga prospect helper nila sa agency. Kasi yung sa iyo is sila ang magda-direct hire sa iyo. So, yun yung choices mo, yung aalis kang legal na may mga dokumento ka, na may mga ipapakita ka sa immigration, or aalis kang bilang turista kung kaya mo umalis, kung sa tingin mo kaya mo silang na yung sanay ka na sa labas ng ibang bansa ba na anything na itatanong sa iyo is kaya mong lusutan, kaya mong sagutin. Kasi ngayon mahigpit sila. I'm not sure kung gaano ka nakatagal sa Pinas. Kasi galing akong Singapore, 'di ba? Dati akong Singapore. Nandito ako ngayon sa Europe. And then nung December, umuwi ako, nagbakasyon ako ng Singapore. Wala naman silang maraming tanong sa akin. Wala silang maraming, kasi yun, may ticket na ako. Dala ko yung aking anak. So, wala silang tinanong sa akin. Kasi turista ako, may ticket ako, balikan, kasama ko yung anak, as in pure talaga na tourist ako doon. Tourist kami ng anak ko. So, I'm not sure kung gano'n kasi. At sa Cebu kasi ako nanggagaling. Sa Mactan, Cebu International Airport ako nanggagaling. So, pag sa Manila, medyo mahigpit. So, yun. So, yun lang yung aking mai-advise. Either lalapit ng agency, yung prospect amo mo, yung direct
amo mo na nag-hire sa'yo, lalapit ng agency sa Singapore, and then i-connect nila sa tie-up agency sa Pinas para walang sabit, sigurado talaga. Pero yun nga, kung kaya mo naman tumawid, kaya mong lumabas ng Pinas na sa tingin mo, I can handle it. I am smart enough to handle all the questions sa immigration. Kaya mo naman, then go for it. Pero kailangan mo may balikan na ticket talaga. So, unless kung legal ka na pupunta doon, yung dokumento mo lang, yung ano lang yung mga papeles na kailangan mo galing sa agency, yun na yun. Wala na maraming tanong yun. Yun. At saka yung yung i-travel pala pag ikaw ay pag okay na lahat. But anyway, madali lang yan pag ikaw ay may amo na. I hope nasagot ko, Tipsy Lola Joy. I hope na nasagot ko, and I hope na pronounce ko rin ng maayos yung iyong YouTube channel. I hope na pronounce ko ng maayos. Pasensya na kasi Bisaya tayo. So, yun lang, and thank you so much for watching. At least na halungkat mo yung aking old videos about direct hire sa Singapore, dahil ako ngayon pumasok sa Singapore as direct hire noon. So, way back 2009. Katagal-tagal na. So, yun. Thank you, Joy. Thanks for watching, everyone. Again, kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo sana akong kalimutang i-subscribe dahil magre-reactive na po ulit tayo. So, abangan, may mga iba't ibang vlog na naman tayo, mukbang, travel vlog, question and answer, etc. etc. Bye!